Hello guys, magandang araw sa inyo. Nandito na naman ako upang turuan kayo ng mga bagay na pwede nyong gawin sa inyong sasakyan na hindi nyo na kakailanganin pa ng mekaniko. Yung mga bagay na makakatipid na kayo, matututo pa kayo. So ngayong araw ituturo ko naman sa inyo kung paano ang pag-a-adjust ng valve clearance ng ating mga makina. So yung Toyota 4K meron 4 cylinders. So yung 4 cylinders na yon, meron siyang 8 valve. Ito yung valves ng ating makina. So tinanggal ko na kanina yung valve cover para mas maging mabilis yung tutorial, para makita nyo rin. Okay. Yan. So merong 8 valve ang ating makina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito sa mga tornilyon to, dito tayo mag-a-adjust. So mga kakailanganin nating gamit, 12mm wrench, flat screwdriver, filler gauge, tapos ratchet, tsaka 19mm na socket. So ito gagamitin natin pang ikot lang naman to ng pulley. Tapos, ito yung pinaka gagamitin natin. Yabe, screwdriver, tsaka filler gauge. So, sa pag-adjust ng valve, meron dalawang tinatawag. Isang cold, tsaka isang warm. So, kapag cold, syempre yun yung time na hindi nyo binuksan yung makina. Magkaiba kasi ang adjustment kapag cold. Magkaiba rin ang adjustment kapag warm ang engine. So, itong makina ko, napainit ko na siya kanina. So, ang adjustment, pag intake valve, malalaman nyo kapag intake valve, tingnan nyo yung manifold. So, itong number 1 natin na valve, nakatapat siya sa exhaust. Yung number 2 intake, number 3 intake din, number 4 exhaust, number 5 exhaust, 6 intake, 7 intake, number 8 is exhaust. So, huwag kayo magkakamali. Kailangan tama yung pag-a-adjust kasi magkaiba ang adjustment, ang clearance ng intake at exhaust valve. So, sa pag-a-adjust, meron dalawang procedure. Meron dalawang method. Yung shortcut method, sa isang rotation, sa isang itatop dead center natin yung cylinder number 1, compression stroke, tapos i-adjust natin ang 4 na valve. Yung 4 na valve na yon, number 1, number 2, number 3, tsaka number 5. After nating ma-adjust yan, iikutin natin 360 degrees yung ating pulley. Tapos, top dead center naman yung number 4 cylinder compression stroke. So kapag yun naman, yung number 4 naman, ang naka-top dead cylinder compression stroke, ang i-adjust naman natin is yung number 4 na valve, number 6, number 7, at number 8. So, tignan nyo na lang maigi yung gagawin ko, yung procedure, medyo malilito kayo. Yung kasi yung shortcut method. Yung longer method naman, ita-top dead center natin bawat cylinder, top dead center compression stroke. Tapos, ang i-adjust lang natin per cylinder yung intake at exhaust valve niya. Tapos, pipihitin natin hanggang sa maging top dead center naman is yung susunod na cylinder. After kasi ng 1, ang susunod sa firing order niya is yung 3. So, number 3 naman tayo. Tapos, sunod yung 4 and then yung 2. 1, 3, 4, 2 ang firing order ng ating Toyota 4K engine. So, ituturo ko sa inyo pareho yung longer method tsaka yung shorter method. So, doon muna tayo sa longer method, yung per cylinder adjustment. So, kailangan ilagay natin yung number 1 cylinder sa top dead center compression stroke. Kung napapansin nyo, kanina ko binabanggit yung compression stroke, meron kasing dalawang klase ng stroke ang ating engine. Ang piston, hindi porket nakataas na siya, top dead center na siya. Meron kasing dalawang klase yan, compression stroke tsaka exhaust stroke. Yung compression stroke, yun yung time na yung intake at exhaust valve nyo parehong nakasarado kasi magfa-fire yung cylinder na yon.
Kapag exhaust stroke naman, yun yung time na nakabukas yung exhaust manifold. Kasi yun yung time na inilabas, tapos na siyang mag-fire. So yung usok na yun nasa loob ng cylinder ngayon, pinutulak na ng piston pataas, palabas yung ating usok. So lalabas na tambucho yun yung exhaust stroke. So kailangan, pag mag-a-adjust ng valve, top dead center yung cylinder na yon, compression stroke. So paano nyo malalaman? Unang-una, ito, buksan nyo yung inyong distributor. Tapos tignan nyo kung saan nakatutok ang rotor. Yung pag titingin kung saan nakatutok yung rotor, tandaan nyo kung ano ang posisyon ng mga high tension wires. So ito yung 1, 3, 4, 2. Yan yung mga nire-represent nung bawat cylinder. So dapat dito nakatutok ang ating rotor. Itatop dead center kasi natin yung number 1 compression stroke. So malapit na yung ating rotor. So kailangan nating pihitin yung pulley. Tapos sa ating pulley meron niyang timing mark. So yung timing mark na yun itatapat natin sa 0 para masigurado natin na naka-top dead center ang ating cylinder number 1 compression stroke. Okay? So kunin natin yung ating ratchet tsaka yung ating 19mm na socket. Tapos pipihitin natin ngayon yung ating pulley. Okay guys, so ngayon i-adjust ko na yung aking pulley. Tatapat ko yung kanyang timing mark sa 0 para masigurado ko na naka-top dead center compression stroke yung ating cylinder number 1. So hindi lang masyadong kita sa video yung timing mark ng pulley, pero pag ginawa nyo to sa personal sa sasakyan nyo, makikita nyo yung timing mark na yon. So itapat nyo lang siya sa 0. Ayan. Okay. So nakatapat na yung ating timing mark sa 0. At kung mapapansin nyo yung rotor ko, ayun, nakatapat na rin yan doon sa high tension wire. Ito, nakatapat na rin siya. Yan, nakatapat na rin siya doon sa high tension wire. Yung rotor nakatapat na rito sa high tension wire papuntang cylinder number 1. So that time, sure na kayo na yung ating cylinder number 1 is naka top dead center compression stroke. So pwede nyo nang gawin yung adjustment. So sa adjustment, tulad nung kanina, yung shorter method, longer method, ang pag-adjust per cylinder. So cylinder number 1 muna yung i-adjust natin. So luluwagan natin una itong ating valve. Okay, so yan, maluwag na siya. Itong valve na to, number 1, exhaust siya. So ang standard for Toyota 4K kapag warm ang engine, 0.12 inches. So yung aking feeler gauge is in millimeter. So pag kinonvert yung 0.12 is 0.20 millimeter. So exhaust para. So 0.30 millimeter yung ating gagamitin. So since exhaust siya, ang pag-adjust yung feeler gauge ilalagay nyo sa pagitan ng sa pagitan ng dulo ng valve tsaka nung rocker arm. So papakiramdaman nyo yung clearance. So ayan, nasa tamang higpit siya. So 30 mm ang sukat nitong exhaust ko. So kapag nasa tamang sukat siya, ipitin nyo lang yung feeler gauge, tapos tsaka nyo higpitan ulit.
Okay. Okay. So, pipihitin nyo tong adjuster. Ito yung adjuster na to, nakatukod to sa ating push rod. So, pihitin nyo lang yan. Tapos ipasok nyo yung ating filler gauge. So, kailangan, pag pinasok nyo yung filler gauge, hindi siya maluwang na yan. So, sobrang luwang. So, kailangan higpitan nyo siya. Ang paghihigpit, of course, clockwise. Clockwise. So, yan. So, mararamdaman nyo, sumisikip yung ating filler gauge. Hindi rin pwedeng sobrang sikip. Nasa sobrang sikip, hindi nyo na magalaw yung filler gauge. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, mararamdaman nyo lang na merong tension. Ayan. So, ganyan. So, kapag ganyan na-adjust nyo na yung clearance, pwede nyo na ulit higpitan yung tornilyo na to. Yung nut, yung 12mm nut. So, make sure lang na sa paghigpit nyo ng nut, hindi sumamang umikot yung adjuster. Yan. Tapos kapag nahigpitan nyo na, check nyo ulit kung nasa tama pa yung clearance. Ayan. Okay. So, 30mm. So, okay na siya. So, ngayon, intake naman tayo. Ang intake, in inches, 0.08 inches. Pero kapag ang gamit yung filler gauge is in millimeter, so 0.20 millimeter ang gagamitin nyo. So, intake siya kasi nakatapat siya sa intake manifold. Ayan. Ito yung exhaust, ito yung intake manifold, nakatapat siya, intake siya. So, kailangan 0.20 mm naman. So, luwagan nyo rin. Lumagan nyo muna yung lock, yung nut. Okay. Tapos, i-adjust nyo rin yung adjuster. Tsaka nyo isalpak ngayon yung filler gauge. Tsaka nyo sukatin kung nasa tamang clearance yung stem. Okay. Okay. Ayan. So, ayan yung ayan. So, na-adjust na natin yung cylinder number 1. After cylinder number 1, pipihitin natin ang ating pulley by 180 degrees. So, itatapat naman natin yung rotor. Kasi ang firing order ng 4K, Toyota 4K is 1342. So, ito yung cylinder number 1. Yung susunod natin i-adjust yung cylinder number 3. Ito, cylinder number 3. Yan. Ito yung cylinder number 3. So, yan yung susunod nating i-adjust. So, hindi muna yung 2. Hindi yan 1, 2, 3, 4 ang pag-adjust. Ang pag-adjust ng valve clearance, nakadepende rin kung anong firing order. So, 1, sunod yung 3. So, 3 tayo. So, pipihitan natin ngayon yung pulley. Tapos, tignan nyo yung rotor. Kapag tumapat na sa high tension wire nung distributor cap na nakakonekta sa cylinder number 3. Okay? So, pihitin ko lang sandali. Tingnan nyo na lang itong rotor. Iikot yan habang pinipihit ko yung pulley. Okay. So ayan, naipihit ko na yung ating pulley. Nakatutok na siya ngayon sa distributor cap terminal, nakakonekta sa number high tension wire, nakakonekta sa cylinder number 3.
So, at ito lang ang magiging problem nyo kasi kanina nung inikot natin yung pulley, may timing mark yung ating pulley para sa cylinder number 1 tsaka sa cylinder number 4. Ang problema, pag cylinder number 2 at 3, wala siyang timing mark. So, hindi naman yun magiging problema kasi basta itapat nyo na lang yung rotor doon sa terminal ng distributor. Kasi, yung camshaft may lobe yan eh. So, yung camshaft, hindi yan perfectong bilog. So, imagine, ito bilog to. Ito yung lobes. So, almost 70% ng cam bilog. So, importante lang naman na yung ating cam follower na nasa loob matapat dun sa area kung nasaan yung bilog bilog na part ng cam, hindi dun sa lobes. So, malalaman nyo rin yun kasi kapag pag ginalaw nyo yung push rod nung cylinder number 3, either intake tsaka exhaust, pareho yang naiikot. Tapos yung mismong valve medyo umaalog-alog. Yan. So, umaalog-alog pareho. Kasi kapag ka nakatukod na yung ating cam follower doon sa lobes ng cam, hindi nyo yan maaalog. So yan. So, pwede na natin i-adjust yung cylinder number 3. So, sa cylinder number 3, itong dalawang valve, ito nakatapat siya sa exhaust. So, ang exhaust 0.30 mm. 0.30. So, huwag kayong magkakamali ha. Kasi, ang gasoline, hindi siya katulad ng diesel engine na pareho ang intake at exhaust valve. .30. Yun. .30 mm. So, ito siya. So, luwagan nyo ulit yung nut. Luwagan nyo yung nut. Ayan. Tapos kunin nyo yung flat screwdriver. Medyo natatakpan ko yung camera. So, sukatin nyo ulit gamit yung feeler gauge. Kung nasa tamang clearance, 0.30. Ayan, medyo maluwag siya. So, kailangan ko siya higpitan. Pihitin nyo siya clockwise. Pag masyado siya mahigpit, luluwagan nyo siya. So, counterclockwise. Pero kung maluwag siya at hihigpitan nyo, clockwise. Ayan, so nasa tama na siya. So, ihayaan nyo lang na nandyan na nakaipit yung ating feeler gauge. Tapos, tsaka nyo higpitan ngayon yung nut. So, kailangan lang pigilan nyo rin yung adjuster, pigilan nyo yung flat screw para hindi umikot habang hihigpitan nyo yung nut. So, ayan. So, okay na yung kanyang tension. Okay. So, next, yung isa naman, intake. So, intake, 0.20 mm. So, luwagan din natin ulit. Okay, 0.20. Ayan. So, ayan, masikip na siya. So, pwede ko nang higpitan ulit yung nut. Pigilan nyo lang umikot yung adjuster. Pag nahigpitan nyo na, check nyo ulit. Nasa tamang tension ba? Nasa tamang clearance ba? Okay. So, tama. So, dalawang cylinder na yung na-adjust natin. Yung number 1 tsaka yung number 3. Ang susunod, firing order 1342. Number 4 na tayo. So, pipihitin na naman natin ngayon yung pulley. So, since number 4 ang cylinder, may timing mark ulit tayo sa ating pulley. Kaya madali lang yan. So, tingnan nyo lang din yung rotor. Ayan.
So yung rotor natin nakatapat na sa number 4. High tension wire number 4. So adjust tayo ng number 4 na valve. Tanggalin ko lang tong throttle cable. Medyo nakaharang pa siya. Remember lang yung mga tatanggalin yung kable, mga nakaharang sa valve cover, huwag nyo nakakaligtaan na ibalik. Ayan. Okay. Ayan. So ito yung number 4. Okay. So tingnan nyo ulit kung ano, saan nakatapat itong valve na to. Itong valve na to nakatapat sa intake. So intake 0.20 mm. Sukatin nyo rin. Ayan, medyo masikip siya. So kailangan natin siyang luwagan. Masyado siyang masikip. Ayan. Sikip niya. Ayan. 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 So, kunin nyo ulit yung 12 mm wrench. Ayan. Tapos sikipan. Pare-pareho lang ang procedure bawat valve. So, luluwagan nyo lang yung lock. Iikutin yung adjuster. Tapos susukatin nyo na yung clearance. Ayan. So, okay na siya. So, itong uli, exhaust. So, 0.30 ulit. 0.30 ang exhaust. Yan, so nawagan ko na. Salpak yung filler gauge. Tapos adjust ng nut. Yan. Yan. Okay. Okay na. Tapos sisikipan na ulit natin. Ganun lang kabilis mag-adjust ng valve. Okay, tapos tayo sa number 1, sunod number 3, number 4, ang last natin cylinder number 2. So pipihitin natin ulit yung pulley. So check nyo yung rotor. Rotor tatapat siya sa banda rito. Number 2. Sa number 2, high tension wire. Ayan, dito siya tatapat. Tignan nyo maigi yung rotor. Ayan. Okay, so ito yung number 2 cylinder. So, tulad ng number 3 kanina, wala siyang timing mark. Pero, sa explain ko naman doon sa camshaft, importante lang matapat nyo yung cam follower doon sa part ng cam na bilog. Hindi doon sa part ng lobes. So, malalaman nyo lang yun kapag itong valve, itong rocker arm, nagagalaw nyo, tapos naiikot nyo yung pang push rod. Yan, naiikot yung push rod. Tapos yung rotor nyo nakatapat naman sa cylinder number 2. Okay? So adjust tayo. Itong valve na to nakatapat sa intake manifold. So intake siya. Pag intake 0.20 mm. 0.20. Okay, 0.20. Intake 0.20. Ayan, 0.20. Ayan. Okay. Nasa tamang tension naman siya. Pero papakita ko na rin sa inyo kung paano siya i-adjust. Basta luwagan nyo yung nut. Luwagan nyo yung nut. Tapos, adjust sa adjuster. I-adjust lang yung adjuster. Then, check yung clearance. Yan.
Okay. Tapos, higpit ulit ng nut. Pigil sa adjuster. Okay. Tapos check ulit kung nasa tama. Okay. So, tama na siya. Last, huling valve. Huling valve. So, huling valve na tayo. Ito, nakatapat siya sa exhaust manifold. So, sa 0.30. Ayan, napakasikip niya. Halos hindi maipasok yung 0.30. So, kailangan ng adjustment. Ibig sabihin yan, halos wala ng clearance yung ating, ayan, hindi ko maipasok yung aking filler gauge. So, masyadong malaki yung clearance, masyadong maliit yung clearance rather. So, may hirapang makalabas yung usok. Since exhaust to, may hirapang makalabas yung usok kasi masyadong maliit yung clearance. Ayan. So, adjust. Ayan. Ayan, yan yung tamang tension. Hindi siya sobrang luwag, hindi rin naman siya napakasikip na hindi mo na magalaw yung filler gauge. Yung tamang tension lang. Ayan. Tapos sisikipan ulit. Sikip ulit ng nut. Okay. Okay. Okay, na-adjust na natin yung cylinder 1 hanggang 4. Yun yung shortcut method. Shortcut longer method. Ang pag-a-adjust per cylinder. Ngayon, ito yung tinatawag na shortcut method. Yung shortcut method, itatap dead center natin ng cylinder 1. Tapos, 4 na valve ang i-adjust natin. 1, 2, 3, at 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, and 5 ang i-adjust natin. 4 na valve. 1, 2, 3, 5. Okay? So, yun yung shortcut method. Beware lang kasi hindi lahat ng 4-cylinder engines at 8 valves pare-pareho na pwede nyo gamitin yung shortcut method na yon kasi nakadepende yan sa construction ng cam. Atin kasi ang 4K natin, exhaust, intake, exhaust, intake, exhaust. So, depende yan sa construction ng valve. So, kailangan alamin nyo muna kung ano ang pagkakasunod-sunod ng mga valves ninyo. Ngayon, kung hindi pwede yung shortcut method, doon kayo sa longer method per cylinder. At least yung sigurado. So, ipapakita ko na ngayon sa inyo kung paano shortcut method. So, ilalagay natin yung number 1 cylinder sa top dead center. So, itong rotor, tatapat natin ulit sa number 1 nung terminal ng distributor. So, pipihitin ko ulit yung rotor. Ay, yung ating pulley. Ayan. Okay. So, yan. Tulad na sinabi ko kanina, shorter method na to. Shortcut. So, i-adjust natin 1, 2, 3, and 5. So, ang number 1, exhaust. Sa pagluluwag, tulad yun, yung pinakita ko kanina, pag exhaust siya. Ayan. Exhaust. Okay. Ayan. Sa pag-adjust ng valve, kailangan ulit-ulitin nyo yung procedure until hindi na ayan. Okay. Until tama na yung adjustment. So, ayan. Okay. So, pasok siya. Exhaust 0.30. Then, sikipan ngayon yung nut. Okay. Okay.
Tapos, check nyo yung intake. Itong number 2, intake siya. So, 0.20 millimeters. So, na-adjust na natin siya kanina. So, tama na siya. Tapos, yung number 3, nakatapat siya. Intake din. Check nyo. 0.20. Ayan. Okay. Medyo kailangan siya luwagan. Okay. Okay. Tapos, itong number 4, hindi natin siya pwedeng galawin. Kasi nakatukod yan. Kasi, pagka shortcut method 1, 2, 3, and 5. So, 5 ang pwede nating i-adjust. So, kung makikita nyo, ayan, naalog ko siya. Pwede natin siyang i-adjust. Basta pagka naka-top dead center compression stroke ang cylinder number 1, 1, 2, 3, and 5. Wag yung 4, okay? Wag yung 4. So, yung number 5 nakatapat siya sa exhaust. Check nyo na lang din yung exhaust. Ayan. Medyo ano siya. Mahigpit siya. Nangyayari talaga minsan na kahit na-adjust nyo na, pag binalikan nyo ulit, yung valve na yon mahigpit, mali yung adjustment. So, kailangan nyo lang siyang i-adjust ulit. Ayan. Kaya nga minsan, pag nag-a-adjust din ako ng mga valve clearance, 2 to 3 times, ginagawa ko to, binabalik-balikan ko. Ayan. Sumikip siya. So, naikot siya habang sinisikipan ko yung nut. So, yun yung kailangan nyo pigilan. Pigilan yung maikot yung adjuster habang sinisikipan yung nut. Okay. So, okay na siya. Okay na yung 1, 2, 3, and 5. So, ikutin natin ulit yung ating pulley. 360 degrees. So, itong rotor, tignan nyo, kailangan nakatapat siya sa number 4. Sa number 4, terminal ng distributor. Okay. Okay, yan. Nakatapat na siya sa number 4, yung rotor. Nakatutok na siya doon. So, ang i-adjust naman natin ngayon, kanina yung 1, 2, 3, and 5. Ngayon, ang i-adjust naman natin, yung 4, 5, 6, and 7. So, check nyo na lang. So, yung number 4. Number 4 is exhaust. So, check nyo. 0.30 mm. Ayan. Nasa tamang tension na siya. Ganon din. Yung number 6. Check nyo. Intake. 0.20. Ayan. 0.20. Okay. Tapos, yung number 7. Intake din. 0.20. Check din. Ayan. Okay. Tapos, lastly, number 8. Number 8 valve, exhaust. So, 0.30. Ayan. So, medyo masikip siya. So, luluwagan ko siya ngayon. Kailangan ko siya luwagan. So, nangyayari talaga na pag nag-adjust kayo ng valve, pag inikot-ikot nyo, sumisikip yan. So, adjust nyo lang ulit. As long as warm yung engine nyo. Okay. Warm yung engine.
At yung ginamit yung settings ay yung warp din. Okay. So yung shortcut method. So mas mabilis kapag shortcut kasi sa isang rotation ng pulley, itatop dead center mo lang naman yung number 1. Apat na valve na agad yung mai-adjust natin. Tapos ikot nyo lang ng 360 degrees. Apat na valve ulit. 5, 6, 7, and 8. Tapos okay na siya. So ganyan mag-adjust ng valve clearance. So next time, pag marunong na kayo, usually ginagawa ko ang pag-adjust ng valve clearance, sinasabay ko sa change oil. So once a year ako mag-change oil. So sinasabay ko rin yung pag-adjust ng aking valve. So maraming salamat sa inyo at nood na lang kayo ng mga susunod ko pang videos. Thank you.